Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So magkakaroon tayo ngayon ng monthly reading sa paparating na month of October this year 2025 para sa mga may zodiac sign na Cancer. So from June 21 hanggang July 22. So kapag pasok doon sa mga interval na yun ng months, yung birthday ninyo, then definitely ang zodiac sign ninyo is Cancer. Pero nakadepende pa rin kung ano yung mga rising sign ninyo. You can search it actually on Google. Okay? So, sige. Hahati-hatiin natin yung reading. Career, finances, and love life. So, take note, some of the messages here is para talaga sa inyo. And yung iba naman is para sa mga ibang mga kapanood nito. Okay? So, take what resonates and leave the rest. So, unahin muna natin yung energy reading or yung flow sa career ninyo. Alright? Sige. Wow, King of Pentacles, ha? Okay. So, sa mga kapanood nito, ito yung pinakauna kong nakuha agad na specific message. Some of you, ang work ninyo is may kinalaman sa, medyo may pagka-authoritative. Some of you is may kinalaman sa law. Yung iba naman sa inyo is a teacher o yung mga profession na kung saan may ini-educate kayo. Ayun yung pansin ko dito. So, for the month of October, I can see naman na magkakaroon ng progress. Yung iba sa inyo is magkakaroon ng salary increase dating sa work ninyo. Yung iba naman sa inyo is with the wheel, maaaring mas mapapromote or mas ma-assign pa kayo into different departments. Ayun nakikita ko, ha. So, kayo mga kapanood ito, kayo na yung nakakaalam ito kung ano talaga yung sitwasyon ninyo, kung ano yung exactly na job ninyo. Pero, yun ang talaga yung mga specific messages na nakikita ko dito. So, some of you is may professional nag-educate, yung iba naman may kinalaman sa law, no? May pagka-authoritative figure kayo. Ay, yun napansin ko. Most likely, yung mga kapanood nito is may pagka-professional yung job nila. Pero yung iba naman dito, pero konting percentage lang is parang hindi siya more on a professional yung category nung work. Pero yun na nga, I can say for the month of October, kung may inaantay kayo this month of September na pagbabago or changes pagdating sa career niyo, definitely for the next month is ma-achieve or makakuha niyo yan, yung inaantay-antay ninyo. Okay? So, some of you talaga yung specific na nakikita ko kung may salary increase. Actually, it's a yes. So, good luck. And also, with the World card and Ace of Wands, yung iba rin sa inyo is, pansin ko, the World kasi usually, pasok siya sa traveling. Ayan. Meron dito mga traveling, may travel. Not necessarily na may kinalaman sa travel yung work, pero pwede rin yung, alam mo yung parang mga kasama yung mga workmates ninyo na kailangan ninyo mag-travel para pumunta sa isang lugar or something it's either to celebrate, ganyan, kayo nakakaalam ha, pero yun yung nakikita kong mga messages. Kasi dun sa ibang zodiac sign na binasahan ko, may kinalaman talaga, literal, yung traveling sa work or sa career nila. Pero sa inyo, more likely yung travel na nakikita ko, not necessarily na talagang may kinalaman sa work. Parang, parte lang yun, pero hindi talaga siya literal na about sa work ninyo. Okay, so, maganda ha ang month for month of October para sa inyo sa mga may Cancer zodiac signs. So, sige, start naman tayo sa finances. Balikan nyo tong reading na ito ha, kapag yung iba dito mga messages is nangyari sa inyo for the next month. Okay. Dito sa financial reading, ito yung pansin ko ha, medyo naghati dito. Medyo naghati. So, some of you, I can see na with the King of Pentacles, ito talaga yung card na
um, pinakamagandang mabunot, Queen or King of Pentacles. Yan sila, magandang mabunot when it comes sa financial reading kasi it means stability sa financial. Maganda, may growth, may pag-asenso, may paglago. So, yung iba dito pansin ko, merong pinapatakbo na business, whether a partnership or solo nyo lang. Pero, some of you lang is magkakaroon kayo, to be honest, ng problems pagdating sa month of October. So, kailangan nyo itong ayusin. I-fix nyo ito ha. As much as possible. I-manage nyo ng mabuti. Pero yun yung nakikita ko. Yung mga iba dito may nag-run ng business or may sideline. So, kailangan marunong kayong balansehin. Alam nyo kung paano nyo babalansehin yan. And yung iba naman sa inyo, a specific message, nababaon kayo sa utang. And yun na nga, may debt, and yun nga yung parang isa sa mga naging burden sa inyo when it comes sa financial. So, as much as possible, ngayon pa lang, paunti-unti, magbayad kayo or kumaga, find another ways para mabawasan yung mga may utang dyan. Kasi sa pansin ko for the month of October is kung papabayaan nyo ito, more likely malulugmok kayo and baka mas maapektuhan pa yung mental ninyo. Baka hindi kayo makapag-focus, madadrain kayo agad. And yung iba rin sa inyo, ang magiging blockages when it comes sa finances is about sa mga responsibilities, mga pagiging breadwinner or meron kayong mga sinusustentuhan, no? So, yun ang nakikita ko. Pero yun nga, don't worry kasi for the month of October sa mga kapanood nito, there's a financial blessings pa na paparating. Pero it's just that na dinescribe lang talaga sa akin dito na i-embrace nyo for the next month. Baka ulanin or magkaroon talaga kayo ng mga matitinding problema when it comes sa financial. So, this reading will serve as a guidance lang para sa inyo, para at least pag dumating na yung month of October, alam ninyo kung ano na yung mga dapat ninyong gawin. Kasi nabigyan na kayo ng warning, nabigyan na kayo ng sign para maiwasan nyo ito. Okay, so sige, last part tayo which is sa love life or love reading. Anyways, before ba ako mag-start ng reading is na-reshuffle ko naman itong mga cards na ginagamit ko. Alright, naku. Medyo na-alarm ako dito kaya nadagdagan ako ng isang card. Medyo na-alarm ako ay 7 of Swords. So, to be honest, sa mga may in a relationship dito, for the month of October, magkakaroon dito, yung some of you, may nakikita kong third party involvement, cheating issues, with the 7 of Swords. Kasi 7 of Swords kasi, actually, that is a card for trickery, deceiving, manipulation, and cheating. So, pero kasi, yung nakikita ko itong may cheating issues, I can say na for the month of October, it's either magkakaroon pa rin kayo ng reconciliation ni person at magkakapatawaran kayo. Parang marupok ang ano, no? Ano ba to? Yung mga nakakapanood ng reading na to, marupok ba kayo? Pero rin talaga nakikita ko ay some of you na may mga partner at ito yung magiging issue. Talagang magkakapatawaran pa rin kayo. Talagang magkakaroon pa ng second or third or fourth chances pa. Hindi ko alam kung sino kayo ha, pero yun talaga nakikita ko. And some of you na mga single is more likely with this card, mas nakafocus sa career, self-growth and development. Nagpapaka-single masyado. Meron akong specific message na nakikita. Parang mas nag-focus sa pagpapalago ng financial, some of you, sa mga may single dyan. And yung iba naman dito is merong mag-pursue sa inyo. A specific message although, some of you meron daw paparating for the month of October na mag-pursue, mag-plano sa inyo. Pero, it's really up to you kung tatanggapin ninyo ito, taong ito. Okay? Pero, yun nga lang, check nyo pa rin yung energy na itong taong paparating sa inyo kasi although, I can see naman tong taong ito is may pagkaseryoso din naman. Kumbaga, planning to commit, manliligaw, or it's either papasok sa buhay ninyo as a lover
magpapakita ng motibo. Pero with the devil card kasi, there are certain issues pa rin na kailangan ninyong ma-assess with this person. Kasi kung hindi man cheating or parang kung hindi man abot sa pagiging laro-laro yung problema, maaaring sa mga pag-uugali, ganyan, baka eventually hindi kayo mag-match up together. So, yun nga yung sa mga yung mga may makikita o may witness na new person dito for the month of October, i-assess nyo lang si person, okay? Ibig sabihin ng i-assess, suriin ninyong mabuti. So, anyways, good luck sa mga mga kapanood ng reading na ito. Yun lang, I hope naka-resonate kayo sa reading. See you sa mga iba ko pang uploads. Bye-bye!